Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan kong Palawenyo maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na mat. Samahan ho ninyo ako sa loob ng isang oras na programa. Walang personalan, trabaho lang tayo mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang maghahatid sa inyo ng mga balita at mga paalaala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Bakit palagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Ang headline natin ngayong hapon mga kababayan, suportado ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance ang mga investigasyon sa flood control anomalies sa kanilang mga munisipalidad o lungsod sa bansa, kasama ang pag-iimbestiga, yung kanilang suporta sana dito sa pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee na sa kasalukuyan ay pinatay na ng mga sangkot sa katiwalian. Ang mga investigasyon umano sa mga manumalyang flood control projects sa mga urban areas, sa mga munisipyo at mga lungsod at iba pang infrastructure projects ay para patibayin ang pamamahala sa bayan at hindi titigil sa pagsisiyasat hanggat hindi mapanagot ang mga tiwali at maramdaman ng mga tao ang panunumbalik ng tiwala ng mamamayan sa mga lingkod bayan sa mga municipal o local government units. Kasabay ho nito mga kaibigan, buong tapang na halimbawa ho ay buong tapang na isinapubliko ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga anomalya ng 6 na distrito sa lungsod gawa ng mga district representatives na nagkakampihan at nagtatakipan para itago sa madla ang sa mga residente ang kanilang mapaglabag at hindi pagsunod sa protocol ng lungsod. Sa kabila ho nito, dito pa rin ho sa lungsod ng Maynila ay talagang tahasang binangga ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga district congressman na sangkot o ika nga involved sa katiwalian. At kaugnay nito mga kababayan ko ay nagpaabot ng pasasalamat ang M4GG o Mayors for Good Governance sa 80 miyembro nito sa buong kapuluan na nagtataguyod ng krusada laban sa katiwalian sa pamahalaan. Sa bawat palalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Bigyan ho natin ng pansin ang lalawigan ho ng Romblon. Dito ho sa lalawigan ng Romblon ay meron hong 3 mayor ho diyan na ay kasapi na sa M4GG, yung Manila Mayors for Good Governance. Inaayos natin yung na itong si dating Udyungan Mayor dito po ito sa lalawigan ng Romblon ito'y halimbawa lamang ho. Itong tatlong alkalde ho na lumagda sa M4GG Manifesto
Isa ho itong samahan ng mga chief executive sa Pilipinas na naglalayo na itaguyod ang transparency, accountability at ethical standards sa pamumuno sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ang Mayors for Good Governance, mga kababayan ko, ay may isang malalim na pangako na itataguyod ang mga prinsipyong nagbibigay diin sa mabuting pamamahala para sa kapakinabangan ng kanilang mga nasasakupan. Sina dating Mayor Trina Alejandra Fermalo Fabic ng Udyungan, ito'y dating mayor ho ng Udyungan Romblon, na ngayon ho ay siya na hong gobernador ng Romblon, dito sa lalawigan ng Romblon. At isa pa ho yung si Mayor Risa Pamurada ng Alcantara at Gerald Montojo ng Romblon. Sa datos ho ng M4GG, ang mga miyembro ho nito sa kasalukuyan, nito lamang buwan ng Agosto ay meron na hong 80 na mga alkalde sa buong Pilipinas. Ang kabuuang alkalde po sa buong Pilipinas ay nasa 1,634 mayors. 80 pa lang sa mga ito ang kasapi na sa M4GG na nagtataguyod ng transparency, accountability at ethical standard sa pamumuno sa lahat ng antas ng pamahalaan. Itong mga opisyal na ito ay nagbigay ng kanilang ibinigay yung kanilang o kaya ay lumagda sa manifesto. Ito ay opisyal na nilagdaan na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa pinakamahusay na antas ng mamamayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapahiwatig, mga kababayan ko, ng kanilang matibay na layunin na itaguyod ang kapakanan ng kanilang komunidad. Lalo na't dito sa lalawigan ng Romblon, mga kaibigan, na napag-iwanan na ng mga programa ng nasyonal. Sa pamamagitan ng papalaganap ng responsableng pamamahala, ito ho sila, 3 pa lamang ho. Ilan ho bang mayor ho dito sa lalawigan ng Romblon? Mayor Grege Ramos ng Kahijukan, bakit ikaw ba bakit hindi ka pa kasapi dito? Hindi ka pwede pa dyan ho sa Sibuyan eh. Kayo ho ba ay pagka hindi ho kayo naging miyembro ho dito, hindi ho kayo nakiisa ho dito sa pagtataguyod ho ng yung good governance, ibig sabihin meron ho kayong anomalyang itinatago. Yan ho sa lalawigan ho ng Romblon. Unahin natin yung lalawigan ko. Ilan ho ba kayong mga mayors ho diyan? Dito lamang sa isla ho, sa yung Galapagos of Asia, ang Sibuyan Island, na meron hong 3 munisipalidad. Wala pa naman akong nababalitaan na wala pa akong nababalitaan dito sa PIO maging mga reklamo, maliban doon ng reklamo ho ng mga vloggers, na yung reklamo naman hindi naman ho angkop doon sa mayor mismo, sapagkat yung mga proyekto na kanilang nakikita ho diyan ay hindi ho kanilang proyekto yan, kundi proyekto ho yan ng national government, particular ang DPWH na ikinukulapol sa mga pangalan ng mga mayors na wala namang kinalaman diyan ho sa anomalya ng Sunwest Construction Corporation.
Ang dapat siguro na tanungin ho natin ho diyan ay ito hong aming Lone District Representative na si Congressman Leandro Budoy Madrona, sapagkat siya ho ang may hawak ho ng budget. O yung budget ho dyan sa infrastructure, sa farm to market roads, sa mga dyan sa pagawaing bayan nasyonal, yung lansangan, ang may hawak po niyan ng pera o yung budget dyan ay yung aming congressman. Kaya ho yung mga vloggers na nagsisiwalat ho dyan sa mga maanumalyang proyekto na substandard, yun hong mga kalsada na bitak-bitak, samantalang meron ho mga kalsada ho na hindi naman ho bitak-bitak, pinagbubungkal at pinapalitan ng bago, sapagkat yan ho kasi taon-taon ho yan, may budget ho yan dyan ho sila kumikit pero yung mga pinupundahan yung mga bitak-bitak, ay wala hanggang ngayon itong si Mr. Wilson, Wilson ba ito? At yung isa pang babae ho dyan na vlogger ho talagang ipinakita ho sa picture, hindi na ho kailangan ho nating magsalita ay yung picture na ho ang pagsasalitain ho natin, mga kababayan ko. Yun ho mga nagmamalasakit ho dyan sa Sibuyan, Romblon, hindi lamang sa pagmimini kung minsan wag ho kayong magagalit ho sa amin, mga kaibigan ko, lalo ng mga public officials. Sapagkat yun aming hong layunin. Sa amin pong ginagawa ho rito, para ho sa mga opisyal ng bayan, nais lamang po namin kayong paalalahanan wag ho kayong magagalit, sapagkat ito ho tungkulin din ho namin na ihayag ho yung katotohanan sa ating mga kababayan. Kapag ho kayo ay amin hong pinupuna, o kaya ho naman ay kayo ho ay aming binabatikos, hindi ho nangangahulugan galit kami sa inyo, o hindi ho nangangahulugan na kayo ho ay aming kinakalaban. Kaya ho namin ginagawa namin ho ito sapagkat mahal namin kayo. Kung hindi namin kayo pupunahin, pababayaan ho namin ang ginagawa ho ninyong mga katiwalian, ay paano na ba tayo ngayon? Paano na mangyayari sa ating lugar diyan? Mananatili yung ika nga busabos na ang dating. Kaya ho yun ho, kung kayo ho ay nababanggit namin ang inyong mga pangalan nang dahil ho sa katiwalian, dahil ho sa pagnanakaw, pag-uumit, hindi ho yan ibig sabihin kami ay galit sa inyo. Ang nais lamang namin na ipaalam sa inyo, ituwid ninyo ang inyong mga pagkakamali. O diyan lang ho sa mga proyekto, hindi man lang kayo nag-i-inspection siguro kung substandard ho diyan. Kung kailan ipumutok na itong mga anomalyang ito, saka kayo kagkag kung saan-saan ka nagpupunta. Itong ginagawa ho namin ay hindi ito paninira sa inyo, mga kababayan ko, lalong-lalo itong mga opisyal ng bayan. Manapay hindi ho pagsang-ayon ho doon sa inyong mga maling ginagawa. Pasumpa-sumpa pa kayo nung kayo ay nanalo, kayo ay pinagkalooban ng aming mga boto yan para kayo manungkulan sa bayan, pasumpa-sumpa pa kayo. Na kayo ay maglilingkod ng tapat pagkatapos kabalintunaan pa lang iyong ginagawa. Kaya ho namin pinaalala sa inyo yung mali ho ninyong ginagawa, para ho malaman din ng sambayanan o ng inyong mga constituents na ika nga sila ho ang napipirwisyo, sila ho ang naduduhagi. O sapagkat kayo ho hindi kayo tumupad ng inyong tungkulin sa bayan, na ika nga kayo ho ay maglingkod ng tapat. Gusto ba ninyong basahin ko sa inyo yung Code of Ethics and itong ginagawa ho ng ng Mayors for Good Governance, sapagkat ngayon buwan ho ng Agosto anniversary ho nila ito
Kaya ko ho tinatalakay ito sapagkat ika nga ay ito lang na lamang ang positibong balita na aking ho nga ika nga nababasa dito sa mga dito sa mga sa social media at maging sa mga diyan sa internet ano ho. Lahat to puro kapalpakan na puro kasiraan na ng bayan ng ating nababasa. Mga dumadaan sa ating mga wall, puro ho kasiraan ng mga opisyal ng mga bayan, lalo na diyan sa nasyonal, magmula sa presidente. Galit ang taong bayan sa presidente. Sinasabi ng presidente na siya nga ho ay talagang ay presidente ho ng Pilipino. Ang Pilipino ay umaayaw na ho sa kanya galit na po pagka pumupunta ko sa mga lalawigan ay binubo. Pinagsasabi, Mr. President, ibalik mo na yung ininakaw mo. Yun ho ba ipagmamahal pa sa presidente? Wala lang ho ng paggalang Ibig sabihin, ang pinamumunuan na lamang nito, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pero hindi pa ho huli ang lahat mga kaibigan ko sapagkat meron hong 80. Meron pang mga 80 mga mayor na nananindigan na hindi sila titigil sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian at mapanagot nga ang mga ito maihayag sa publiko at sana naman itong Blue Ribbon Committee ng Senado na pinatay ng mga magnanakaw na ito mabuhay na muli. Sapagkat yung mga nagtataguyod ho nito ay pinakulong pinatahimik. Ganyan ho ang uri ng ating pamahalaan sa kasalukuyan pero huwag ho tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat meron pa naman hong natitirang mga naninindigan. Yun ho kanilang mga ipinakukulong. At ito mga mayor sa buong kapuluan. At sana hindi lang ho 80 na mga mayor ho. Ang ika nga ay manindigan ho dito sapagkat may kabuuang mayor sa buong bansa na 1,634. Sana pati yung mga barangay kapitan magkaroon din kayo ng organisasyon, yung samahan. Katulad nito ng mga mayor diyan ho sa mga barangay. Kung maaari na sana kung itong si barangay chairwoman na Chingay Bilaos sundan itong panuntunan ng mga mayors sapagkat napakaganda naman ang records nitong aming barangay chairman dito sa barangay Bagong Pag-asa. Nakikita mo diyan sa diyan sa kanyang nasasakupan Lunes na Lunes maagang maaga kasabay nung magpasok ng mga kabataan ay pumapasok din nila sa mga lansangan at sila yung naglilinis. Ito ho naman ay meron hong koordinasyon sa kanilang local government units o mga mayors. Sige. Diyan ho sa lalawigan ho ng Romblon. Diyan ho diyan sa Sibuyan Island ho. Ito mga tao dito marami din ho diyang mga mayayabang. Gusto lang ibang away. Wala naman ho nagagawang mabuti ho dito sa lipunan pagkatapos mga aaway lamang ng lingkod bayan. Nakita doon sa ilog na meron hong napaksi, bumitak ho yung riprap. Ay ikukulapo lang sa pangalan ng mayor. Yung mayor ho namin ay talagang kurap ho ito. Dito substandard ito, may kickback ho dito. Mag-iimbestiga muna kayo. Hindi kayo tira ng tira para magkaroon ho kayo ng maraming mga followers o kaya maraming mag-like sa inyo, marami kaya magkomento o mag-follow ho sa inyo. Hindi ho yung batayan na yung pagkakamali ng iba ikukulapo ninyo para kayo kumuha ng mga viewers ninyo. Kayo ho, meron hong dalawa ho aking nakita ho diyan ilan ba yon? Dalawa hong nakita kong vloggers ho dito. Sino ba yun? Si Palyarga ba yun? At saka yung Wilson, Jose. Ito ho, meron ho silang resibo meron ho silang resibo na ipinakikita. Hindi ho sila basta na lang sasalita pambihira. At saka isa pa, yung kanilang resibo, tinutukoy kung sino may pananagutan. Hindi ho nagtuturo kung sino-sino na lamang ituturo, para sila panuorin, subaybayin yung kanilang mga vlogs. Hindi ho ba? Ngayon sinasabi ho natin,
magiging maingat din naman tayo para naman para naman ho tayo makatulong, hindi ho tayo nakakapipinsala. Sa halip tayo makatulong, dumadagdag pa ho tayo ng problema ng ating ng sambayanan Ah? Katulad ho namin dito, hindi ho kami bumabatikos ng batikos nang wala naman ho kaming nang walang katuturan. Kaya nga ho, kapag ho kami nakakakita ng mga anomalya sa mga gawaing pambayan, lalo na paglustay ng buwis ng mamamayan, sasabihin namin na isa sa publiko po namin iyan at sasabihin ho namin, oy, kayo ho, nasangkot ho dito, ituwid ho ninyo ang inyong pagkakamali. At huwag na ninyong hayaang magpatuloy yung katiwalian. Sapagkat kapag nagpatuloy yung katiwalian ho diyan, papatuloy din kami babatiko sa inyo at magpapaalala sa inyo sapagkat baka naman kayo meron ng amnesia. At anong tawag? Mythomania. Sabi nung isang foreign reporter yung bang makakalimutin na at mahilig ho magsinungaling. Yan ho ang nagiging nagiging trending ho ngayon. Binira mo yung epicenter daw ng flood yung talagang yung malaking pagbaha dito raw sa Davao, samantalang tingnan ho dito sa Bulacan, dito sa Pampanga, talaga namang dagat na samantalang sinasabi nito, pambihira namang opisyal na ito. Hindi ko lang alam kung naghahalusinate ito Pagpaumanhin ninyong sabihin ho natin sapagkat medyo okay naman sana sa halip na kayo papalakpakan labas lalo pa kayong babatikusin sa inyong pinagsasasabi. Lalo pa ang ninyong pinagagalit yung taong bayan sa inyo. Sa halip na magkaroon ng simpatiya sa inyo na kayo mapagtitiwalaan kayo pa itong mahilig bumaluktot sa katwiran. Hindi ho kayo hindi na ho kayo kakampi ng katotohanan Kayo kakampi ng kasinungalingan hindi ho ba mga kaibigan ko? Kaya sinasabi ho natin, ito i-scroll nga ho natin ito. Sapagkat nagpulong ho Nagpulong na yung mga kasapi ng Mayors for Good Governance. Na ito ho nga kasama pati ho yung mga mayor ho doon sa doon ho sa Mindanao sa pinakadulo-dulo sa Isabela Basilan. Nakarating ho dito sa Metro Manila para lang dumalong ho sa pagpupulong Assalamualaikum, Mayor City Hataman ng Isabela City ho. Meron itong kanilang special advisor at investigator. Ito ho si Baguio City Mayor Benji Magalog. Ito ho ay isang magaling na opisyal ng Philippine National Police na ngayon ay retirado na naging alkalde ng lungsod ng Baguio. Ito ho ito ho tinitira din ng mga kasamahan niya sa palasyo dati. Nung mag-iimbestiga na ito nung malaman na talagang yung kanyang pag-iimbestiga wala siyang kinikilingan, pinatalsik ho delikado tayo dito Mukhang hindi natin mahawakan sa lig itong si Mayor Magalong. Kaya sabi kagad nitong si Yusik Claire Castro Mayor, hindi ka na raw kasali ho diyan. Umalis ka na diyan. Ano hong dahilan? Wala hong dahilan basta umalis ka. Ngayon ho hindi ho sila yung mas mabigat ho yung kanilang yung pakiramdam sa pakikisama ho dito sa mayor ho ng Baguio. Ito namang mga mayor ho
na lalot na ang status ng inyong mga munisipalidad kayo nasa ika-4 hanggang 6 na estado, yung status ng inyong munisipyo, kapag may ayuda kailangan ho wag ho ninyong kakalabanin ng nasyonal, sapagkat kapag kinalaban ho ninyo yan, wala hong budget na mangyayari at hindi kayo magpapagawa ng kahit na ikapirasong kalye. Hindi ko bibigyan. Kailangan marunong din ho kayong sumipsip. Habang nandyan pa ho yan at nagbibigay, sige kunin ho ninyo. Naiintindihan naman ho ng taong bayan eh. Alin ho ang mas mahalaga? Mas mahalagang pahalaga ng iyong mga mayor ho diyan. Yung ipaglaban ho niya mawalan ho kayo ng pakinabang sa buwis na inyong na kinakaltas ho sa inyo. Kayo ho ang nagpapasweldo sa mga yan. Lahat ho ng mga opisyal ng gobyerno, tayo ho nagpapasweldo sa mga yan. Pagkatapos sinasaula pa nila yung ating mabuwis. Ninanakaw lang kung ano-ano pang ginagawa, dinadivert pa kung saan-saan. Makikita mo nandiyan sa mga subdivision yung kanilang mga bahay at hindi ho sila binabahat sapagkat matataas na lugar ho yan. Hindi, maliban na lamang siguro pagka nagkaroon ng bahang gula o ba hindi ho makakalibre yung mga yan. Hindi ho makakalibre. Eto po marami ho dito eh. Kahapon ho nabanggit na ho natin yon, yung ilan ho sa mga miyembro ho ng Mayors for Good Governance. At hindi lamang ho na-involve ho itong mga mayor na ito sa mga pagawaing bayan. Hindi lang ho sila pati na ho yung pangkabuhayan ho. Halimbawa ho dito, yung kanila hong samahan ay nakipagdialogo ho. Noong mga nakaraang buwan, dito sa Department of Social Welfare and Development. Ito hong convenor nga ho dito. Ay, sinisinok. Itong convenor nga ho dito, yung pinagpipitiganan ho nating mayor ng Baguio City, si Benji Bagalong. At yung kanyang delegasyon ng mga alkalde upang makipag-ugnayan dito kay Secretary Rex Gatchalian. Nang layunin ho ay mapabuti ang koordinasyon at may sigurong maayos at maipararating ang mga programa at tulong sa bawat local government. Baka naman kasi magkaroon naman na ng hukus-pukus ito, may kanya-kanya naman eh. Pagka mayroon minabalita na kung yung vice mayor hindi na naghumingi ho ng ayuda ho dito at hindi na dumaan sa opisina ni mayor, ay nagkaroon ng suntukan. Dito ho sa Visayas ho yan. Sa Visayas ho yan. Nagalit yung mayor. Bakit hindi mo pinaalam sa akin na humingi ka pala ng ayuda dun? Bakit ko pa ipapaalam sa iyo? Alam ko namang hindi mo papayagan. Nagkasuntukan eh. Ganun ho. Kaya ito ho, para ho maiwasan ho yung mga ganun na mga pangyayari mga kababayan ko ho, ay ito hong matalinong pamamaraan ng Mayors for Good Governance sa pamamagitan ho ng kanilang sa pangunguna ho nitong alkalde ng Baguio City naman. Kailangan ho ay meron ho silang maayos na koordinasyon o maayos na maipararating yung mga programa at tulong sa bawat LGU sa pamamagitan ho itong mga nanggagaling na mga tulong mula sa national government. Diyan ho sa DSWD. Kaya ho itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian, yung pamilya ho nito ay diyan ho sa San Fernando, Sibuyan, Romblon, sila ho yung may-ari ng Altay, ng APMC. Kaya nagpasalamat itong si Secretary Gatchalian sa buong DSWD. Doon sa kanilang pakikinig ho dito sa commitment
na agarang resolbahin ang mga concerns at isyong inilatag ng mga alkalde. Para ho hindi ho magkaroon ka ng gulo-gulo ho dito eh. Nagkakaroon ng silusan ho dito. Lalo na alkalde, vice mayor, sangguniang bayan. Mayroong mga para maiwasan na yung mga bulong-bulungan. Maiwasan na yung mga pagkakampi-kampi. Kasi pagka dyan ho mayroong mga bulong-bulong at pagkakampi-kampi, dyan ho nasisira yung programa. Na dapat sana'y makarating ho dito sa sambayan ng Pilipino ay naantala pa sapagkat pinopolitika. Yung suporta ho ay mahala talaga sa pagsusulong ng tapat at epektibong pamamahala nitong mga opisyal na inihalal po natin. Ngayon, kasama ho kami sa nananawagan sapagkat involved ho kami. May karapatan din ho kaming magtanong kung saan napunta yung aming buwis. May karapatan din kaming magalit sa inyo sapagkat kami ang nagpapasweldo sa inyo. Pagkatapos bubulahin lamang ninyo kami. Lalo dyan sa nasyonal. Nga binabaluktot ninyo ang batas. Mangangako kayo ng imposible. Ito, mabuti na lang at pinatitira pang 80 pa lang ito. Susubaybayan ho natin ito mga kaibigan kung sapagkat itong nagtataguyod na ika nga ay maayos. Sumusunod ho. Gusto kong refresh. Uulitin ho natin yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Sapagkat ito naman ho ay batas, yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, ito ho ay nag-uutos ho eh. Inuutusan ho itong mga ito. Kayo hong 1,600 plus na mga ng mga mayors, may batas ho dito, inuutusan ho kayo dito. Huwag yun ang pakialaman ho yun ho nandyan ho sa puno sa executive department, dyan ho sa judiciary, dyan ho sa kongreso sapagkat yan ay nako. Yan ho yung mga manlalabag sa batas, gumagawa ng batas, sila din ang lumalabag sa batas eh. Dyan sa ombudsman, dyan ho sa dyan sa DOJ. Yung batas ay binabaluktot ng mga yan, wag na ho ninyong pag-aksayahan ng pansin ho yan. Dito na lang ho ninyo bigyan ng pagpapahalaga itong dito ho sa local government units sapagkat ito ho, meron pa ho tayong pag-asa ho rito. May pag-asa pa ho ang Pilipinas na dito galing ho sa local government units, meron hong uusbong ho dito mamumuno ng tapat. Sapagkat kapag ka miyembro ka dito, hahanapan ka ng pananagutan. Pagkatapos kapag ka ikaw nga ilumis ng landas at ikay nangurakot, tapos ikay nahalal, dit pasumpa ka pa, mumurahin ka. Pasumpa ka pa. Kasunod ho dyan ay mura. Ngayon ho, kung talagang makakapal ang mukha ho ninyo, kaya ho ninyong lunukin. Yung mura na hindi na kaya pang laplapin ng mga asong ulol, ay ibang klase na ho kayo. Hindi na ho kayo, hindi lang ho kayo animal. Ang tawag ho diyan. O kaya dito kapag kayo sumapi ho dito sa sinasabi kong ito ng mayors for good governance, ibig sabihin ho dyan na sa mabuti ho ang inyong pamamalakad sa inyong mga bayan at munisipyo. Iyon ho mga hindi kasali, baka hindi pa kayo nai-inform, hindi pa kayo napagsabihan. Dito ho, meron ho silang dito sa Facebook. May kanila mga page ho dyan. Maging dyan ho sa local government units na nagtataguyod ho nito.
ay maari ho ninyong ika nga yan ay utusan ho yung inyong mga staff. Ha? O yung mga kamag-anak ho ninyo, pakitingnan nga dito. Kahit na pagkikwento ako, kahit na kunti-kunti lang, para magkaroon man lang ako ng ideya kung paano ba ito. O, isa lang ho namang sasabihin ho sa inyo, kapag ka ikaw ay sumali dito, ikaw ay inuutusan ng batas. Ha? Na unahin mong paglingkuran ang kapakanan ng publiko. Meron kang ikangay tapat at mayroong integridad. Pampublikong tiwala. Sapagkat ang sinasabi, palasak na ho, public office is a public trust. Siguro yung iba ho, hindi ho talaga aanib ho dito, hindi sasali. Binabantayan ko itong 1,600 plus ba ito? 80 pa lang ha? O di pa umaabot ng 100 eh. Di 1,000, yung 1,000, kung halimbawa umabot man lang ito ng 100, di 1,500 pa yung mga tiwaling mga mayor at saka mga mayors ho. Ilan ho ba talaga ang syudad dito sa buong bansa ha? Sige nga, meron ho tayong 145 mga lungsod, mga syudad. Kagaya ng Quezon City, ito ho ay syudad. Yun ho mga munisipalidad. Ilan ho ba ang mga munisipalidad sa buong bansa? Meron ho tayong 1,489. Sa dami-dami ho yan eh. Yung nagtataguyod ng tapat na pamahala, 80 lang ng mga mayor. Hindi na kayo nahiya. Tayo ho, itong programa ng Bigwas News Philippines. Kakampi ho ng hustisya. Nagtatama ng mga mali. Ay tinataguyod ang katotohanan ng serbisyong Pilipino. Wag na ho kayong ika nga dyan, dadidiktahan ho. Sa press release pa lang pinapatos na na ganito ay kagandang lalaki nitong si Ganere. Pagkatapos yung pala ay talaga na lang pininturahan laang ng katakot-takot na pulbo. Ika nga para ikuminis, yung pala na may bako-bako mukha. Wala ako ngayon. Wala ho ako. Natural to. Oy, boy, girl. Natural ito. Sinasabi ho natin dito sapagkat meron ho kaming sinusunod na panuntunan na itong programa dito sa Bigwas News Philippines. Yung mga kapwa ko broadcaster ho dito sa Bigwas News Philippines, umayos-ayos tayo para hindi tayo mapupulaan. Itama ho natin yung dapat na itama sapagkat tayo naman ho talagang hindi naman ho tayo perfecto lahat naman tayo nagkakamali. Pero huwag natin yung ating pagkakamali ay pamimihasanin natin sa ating mga sarili. Dito nga lang sa pagsasalita nagkakamali ho tayo kagaya nung broadcast ko nung kumakailan na ang nabanggit ko pa si Rap Recto yung pala ang ibig kong tukuyin doon si Rap Tulpo. Hindi ho ba nagkakamali ho tayo, tinatawag ho natin dito slip of the tongue, hindi ho natin maiiwasan. Kaya lang naman, ang inaasahan naman ho talaga natin ho dito mga kababayan ko, naiintindihan tayo ng ating mga listeners. Kumusta ka dyan? Big Sumintak ng Net25, Jen Subarjaga ng Net25. Yung ba? Si si Ma'am Eden Suarez Santos. Best friend niya ni Yusik Claire Castro. Ibig sabihin yan ika nga na nasasapawan mo na sa kagandahan itong Yusik, yung PCO. Si Mian Corvera. Kumusta? Andiyan pa kaya si yung news writer namin? News writer ho diyan. Si Trayo. Si Kuyang Nelson Lubaw.
How are you? Ah, ay si ano sino nga si Mavic Angeles na sa BNC. Nakita ko minsan nag-uulat sa BNC. Oh, sinasabi ho natin ho dito ay nababanggit ko lang ho mga kaibigan. Kaya ho, ang sinasabi ho natin kung kinakailangan ho sa inyo na hindi pa ho naging kasali ho dito sa M4GG, magbago-bago lang kayo. Sapagkat kung hindi ho talaga kayo kasali, kahit na sabihin pa rin, abay, hindi, gumagawa naman kami ng tama eh. O, alin ang safeguard ng gumagawa ko ng tama? Dito, sa grupong ito may safeguard. Nababantayan yung inyong ginagawa ho rito. Sapagkat dito, kapag kayo ay sumimplang, aba ay bati ko sa kaabutin ho ninyo, lalong-lalo na dito sa programang ito, ay tandaan ho ninyo ay, ala, sige, maniwalat kayo sa hindi, talagang ika nga ulpot ang inyong mapuwit yan sa inyong kinauupuan kapag kayo ay aming batikusin. Huwag lamang kayong magagalit sapagkat kung kayo ay aming binabatikos, hindi ho nangangahulugan kami ho ay galit sa inyo, kundi gusto namin kayo ituwid yung inyong pagkakaupo sa inyong mga opisina. Yung gamit ang inyong kapangyarihan. Sige. Gusto kong basahin ho ito eh. Dito na lang ho sa pag-aatas ho sa inyo ng batas. Batas ho nga itong Code of Conduct and Ethical Standards eh. Kung binasa ko na ho sa inyo ito. Isa't isa. Hanggang dito sa 8 norms. Norms of conduct. Itong pag-uugali o pamantayan ng isang public official. Dalawa ho lamang ho yung ugali ng mga public officials na ating dapat paghambingin, yung advantage at saka disadvantage. Ano ho yun? Yung tapat ng official at saka tiwaling official. Yun lang. Sino ho? Ay namimiss ko yung pambihira. Eto. Teka muna, sandali. Pambihira ka, dito muna tayo. Handog natin sa mga tiwali. Yan, sa mga tiwali, yan, isa yan. Mga bindalowers. Ano pa? Sino pa? Dito tayo sa mga walang konsensya. Pero matagal nang patay ang konsensya. Sa mundong puro husga, kahit ang sipag mo, kapag mahina ka, lulunurin ka lang. Ngayon pakinggan niyo. Pakinggan nyo. Yun ang sinasabi ho natin eh. Eto ho, sapagkat meron na lang ho tayong ilang mga minutong natitira, nais ko lamang bigyan ng pahapyaw itong liderato ng merong integridad sa serbisyong meron hong may malasakit. Sapagkat sa pambungad pa lamang ho natin, itong si Don Robert Ramiro ang nakakasama ho ninyo na maghatid ho ng balita at paalaala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Ito ho, dito ho sa 3 anibersaryo ng good governance, Mayors for Good Governance, na nagkaisa ho itong mga local government mayors, local government units, yung mga mayors, sapagkat kanila hong 3 anibersaryo ho itong buwan ng Agosto, ay kanilang inulunsad yung 3rd anniversary and leadership summit ng mga mayors for good governance upang patuloy na isulong ang pamahalaang may integridad. Kayong mga mayor na hindi pa kasali, meron ho ba kayong integridad? Kung meron kayo, sumali kayo. Meron hong integridad, pananagutan, yung accountability, at serbisyong tunay na para sa mamamayan.
Oh, hindi pa ho ba kayo sali? Di sumali kayo. Kung kayo ho kayo ho kung kayo ho nahahanay ho dito sa binabanggit ho dito. Aba, ay mag-enroll na kayo. Hindi naman basta-basta na basta kayo sinabi, "Oh, sali ho ako diyan." Ay kayo ho muna uobserbahan. Meron pa hong kumbaga may pagsubok pa ho diyan eh. Susubukin muna kayo kung talagang kayo ho ipapasa ho doon sa pamantayan ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaang merong integridad, may pananagutan at serbisyong tunay para ho sa mamamayan. Diyan ho kayo susubukin. Ngayon ho, yung kanila hong itong pambungad ho nung kanilang pagtitipon na yan, itong si Quezon City Mayor Belmonte, no? Mayor Belmonte, itong para sa'yo. Mayor Magalong. Yan para sa inyo. Binigyan din ho ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para mapalakas ang mabuting pamamahala sa bansa. Natatandaan niyo ba yun? Talaga niyang buong tapang na ika nga sinagasaan yung 6 na mga kongresista ng Quezon City. Yung isa yata inahiya na, yung mataba. Si Taba. Ng District 5 na yung ganyang lugar inabot ng second floor yung baha. Nakipag-coordinate na dito sa Quezon City government para masunod yung master plan dyan sa flood control. Siguro nahiya na. Ito ho, yan ho ang magandang example. Nakasama ho rin sa pagtitipo na iyon ho, mga kaibigan, itong si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio. Ito ho si Mayor City Hataman ng Isabela sa Basilan ho yan. Taga Basilan ho yan. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapia kapipita ro kanulangon mga mga Basileño diyan sa Isabela City ho. Mayor Vic Soto ng Pasig at Mayor Leno Robredo ho ng diano sa Bicol ho yan. Bilang mga leader ho na nagkakaisa sa layuning itaguyod ang tapat at mahusay na serbisyo publiko. Yung apat ito yung mga leader ho ito. Sila ho yung mga pasimuno. Itong si Mayor Robredo, dati na naging Vice President ho yan. Ito hong mga ito meron hong dedikasyon para ho sa pagpapaunlad ng bayan. Sana ho suportahan ho natin mga kaibigan ko, mga kababayan ko. Sapagkat dito na lang tayo umasa at bumawi nang ika nga para sapagkat wala naman tayong maaasahan dito sa nasyonal diyan ho sa Malacanang, sapagkat ang kanilang inaatupag ho dito mangutang ng mangutang at ika nga maglagay ng ilagay ho doon sa bodega nila yung pera. Pagkatapos ay isisilid sa maleta at ipamamahagi na doon sa kanilang mga kasamahan ng mga magnanakaw. Pagka hindi ka kasama sa kanilang gawain, wala, hindi ka bibigyan. Bagkus na ikay hahabulin pat ikay ipakukulong. Ito ho ang kalakaran. Ang tanong sa akin may karapatan ka bang magalit sa gobyerno mo? Natural, tayo nagpapasweldo dyan ito ho, dahil ho sa tunay na pagbabago ho, ang tunay ho na pagbabago, dyan ho nagsisimula sa mga leader. Yun ho mga leader na yan na nahanda hong makinig at kumilos. At maglingkod ho sa atin. Ito ho bang mga leader ho na sana ay ating inaasahan, siya ho magpapakulong sa atin. Kapag kayo ho ipumuna. Pag sinabi mong, saan mo din na yung pera? Baka ikikasuhan pa ng cyber. Para sa iyo mga kaibigan ko,
anong pinakamahalagang katangian ng isang mahusay na leader ho? Ano ho? Yung katapatan eh. Katapatan sa paglilingkod. Kapag kasi doon sa salitang katapatan, ibig sabihin na isolve na ho tayo ron eh. Sapagkat yung katapatan, ika nga, pagkatapat ka, hindi ka na, ika nga, mangungurakot. Hindi ka na, ika nga, mandaraya. Marami hong aswang dito ngayon sa Pilipinas eh. Maraming mabuhaya. Dati si Lulong na ipatay na ho eh, yung si Lulong. Yung pinakamalaking buhaya ay namatay na ho, yung mga siguro yung mga angkan ay natitira pa. Kaya pag flood control ay kaya nga ay mahimbing pa ang tulog eh. Wala kang nakikitang congressman ho na nandiyan ho sa diyan ho sa mga baha na yan para nag-i-inspection. Wala. Nasaan ho yan? Natutulog ho yan eh. Baka yung mga yan ay painom-inom pa eh. Bueno. Ay magbumati ng halaang tayo at baka ako ay mapalakot pa ng ika nga ipagpapaalaala dito sa mga hinahalal nating mga opisyal eh. Kaya na nag-text ako dito sa aking kamag-anak ko dito sa Las Vegas, Nevada, si Tukayong Robert Ramones Ramiro. Hindi ko pa nasasagot eh. Hindi ko pa nasasagot sapagkat ako ay nagbo-broadcast pa. Mamaya, nag-uusap po kami sa Messenger. Itong itong mga taga-abroad muna yung ating babatiin dito ho sa Hayward, California. Itong si Lourdes Sadicon. Sa New York naman, itong siya. Windilyn Reyes, si Farah Gagarani ho, diyan ho sa Canada ho yan. Yung aking pinsan na si Noemi Ramiro, diyan ho naman yan sa Marianas Island. Sa US, si Raldi Ramiro ho. Nasa New York pa ba ito? Ito hong si Kuyang Reynaldo Ramiro ho, diyan ho naman yan sa Hawaii. Meron hong sikat na ho diyan, catering services. May restaurant ho diyan, sikat eh. At siyempre sa aking mga kamag-aral ng high school dito sa Bukidnon National School of Home Industries, mga batchmate ko ito, katulad itong si Luz Mainit ho. Diyan ho yun sa Cagayan de Oro. Si Paterno at Zenaida Gahonera, si Catherine Hamis, si Nitz Calulo. Ito pala pag sinabing Nitz Calulo, ito pala si Anita Sarbida Calulo hindi ko na tanda dito sa picture kaya ko itinanong. Ito pala ay IFM Unstoppable. Nets. Kumusta ka na ha? Sioderly Permalino, Merilo Octaviano, Meriam Barbosa, Danilo Laggahit, Wilfredo Gutierrez, Esperidion Ligayada, si Jimmy Apostol, Engineer Jimmy Apostol, Lord, tapos na yan. Josephine Makapagal ng Anaheim, California. Mary Lucias, si Flor Galeon, Beatrice Clementer, si Kuyang Normario, dyan ho sa Laguna, sa Kalayaan, Kuyang Normario Ramiro, Nick Kuyang Nelson, at yung anak ni Kuyang Nelson Ramiro na Vice Mayor ho dyan sa Kalayaan, Laguna ho, si Christopher Ramiro. Vice Mayor ho diyan. Si Kuyang kahapon kausap ko eh. Si Kuyang Leo ho, Kuyang Leo Ramiro, diyan ho sa Lumban, Laguna. Diyan ho si Carlo. Diyan mga taga Laguninyo ito eh. Carlo Ramiro. Si Kuyang Isidro Ramiro, dating police officer. Si Kuyang Lando. Magkakapatid ho itong Isidro, Noemi at Lando Ramiro ho. Si Kuyang Arthur Ramiro sa California naman, itong kanyang mga kaanak na dito sa Pasay City, sina Asiret. At si Attorney Ronald Ramiro Ranyon, at sa meron lang
tinitingnan ko yung orasan ko eh. Alfred Bayane. Neuron Martinez, oh. Labner Pangilinan. Oh, ito si Kalawit, ha. Oh, si Kalawit. Si Moreno. Si Labner, si Jennifer Nietes, Presi Pangilinan, Attorney Eric Abuig ng Congreso ng Palawan, Robert Villegas. At siyempre dito sa mga advisor ko sa Bukidnon National School of Home Industries, si Ma'am Ibon Dukusin Katli, si Ma'am Rosalia Kalikaran. Ito may mga may edad na ho ito, mga 86 anyos na ito eh. Retirado na rin mga teacher itong si Nahil Magbanwa o Tida Termalino. Ito na mayapa na ito. At siyempre, di ko makakalimutan yung aming barangay kapitan sa Barangay Danao, Kahijukan Sibuyan Romblon, si Kapitan Greg Villanueva, si Raymond Galindo, si Lydia Marasigan, si Roger Ragot, si Henry Regala, Jetty Babaw, Arnel Rotoni, at siyempre yung kanilang secretary, Barangay Secretary Evelyn Formanes, Treasurer ni Risa Maroon, Bookkeeper Vanessa Mesa. Bako kung malimutan yun, si Kuyang Arnold Namoko, yung newscaster ho dyan sa Diaryo, dyan ho sa KBS RMN News, RMM News, Diaryo na TV pa. Ayan naman ho ay pinamamalaan ng aming publisher at CEO Alan Bordios ng KBS RMM News TV pa at Diaryo Casado. Siyempre dyan ho si Win Lawson, yung news director. Kasama ho tayo dyan sa mga patrollers din ho, sa mga kasama kong patrollers eh. Pasensyahan muna tayo sapagkat tayo ho nagbo-broadcast pa ho eh. Paghahabol at makahabol ako tayo ho ay magbabalita pa. At ito pa yung aming mayor, dyan ho sa Kahijukan Sibuyan Romblon, Mayor Grigi. Magpaano na kayo dito sa M4GG? Maging itong si Mayor Nanding Marin at Noel Matson. Para ho kayo ho mapabilang ho dito sa mga ika nga na pagtitiwalaan mga lingkod bayan. Kahit na ho kayo magretiro na ho dyan sa inyong pagka-mayor, andyan pa rin ang inyong mga pangalan, ika nga nakatala sa history ng Pilipinas na kayo ay mga lingkod bayan na mayroong ika nga ay mayroong mga integridad sa pamumuno. Itong aming itong si Congressman Budoy Madrona, yun ho mga project ho na tinuturan ho dyan ng mga vloggers, medyo ayusin na ho natin sapagkat nababanggit yung pangalan ho ninyo, bagamat ito inyo lang itinatanggi, kaya nais lamang ho naming malaman na para ho ika nga maituwid na ho natin yung mga project ho dyan, ng mga substandard, pati yung bundok na wala namang katao-tao, nilagyan ho ng farm to market roads, na ika nga ay milyon-milyon hong ginastos ho diyan. Paano ho ba nangyari? Sino ho ba nagsuggest ho diyan? Ayusin na ho natin mga kaibigan ko. Itong aming Lone District Congressman Leandro Budoy Madrona. Itong aming, siyempre, yung aming kabilang ho dyan sa M4GG, itong si Governor Trina Permalo Fabic. Kasama ho yung dalawa pang mayor ho dyan ng Alcantara. Dyan sa Alcantara ho. Tatlo ho yung magagamay ka nga ay markado na ho sa good governance. Dyan ho sa lalawigan ng Romblon. At siyempre, magpapaalam na ho tayo mga kaibigan. Maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo. Ngayon ho ay Miyerkules ho. Bukas ho ulit, Huwebes ho tayo, magpapatuloy, magkakasama ho ulit tayo dito ho sa ating programang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito sa Bigwas News Philippines. Sa ngalan ho ng ating mga nakasama ho. Sa palatuntunan ito sina Tech Aaron, Tech Leo, sa aming news director, Ma'am Rose Dingding, sa program director naman Jeff Balahondas, sa aming station manager
Ronnie Dave Abili at sa aming station manager Niyumi Kaskara. Ang inyong lingkod, Don Robert Ramiro.